Alden pa rin palalo sa puso ni Mami Min. Love life ni Kath, may binulong siya mga kasembreros. Post ni John Valle, pupunta ba si Kath sa May 17? Alden pa rin sa kalam mga kasembreros. No, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost kanina ng VCM. Yung VCM po is parang yung studio na gumawa dun sa may ni Alden sa kanyang Sting na endorsement mga kasombrero. So dito ay nag-share sila ng full version ng behind the scenes ni Alden at saka ni Maris mga kasombreros. So dinescribe niya dito yung yung gaano ka saya, gaano ka vibrant, gaano kagaan mga kasombreros ang work nila mga kasombreros or shoot nung time nga na nag-shooting sila mga kasombreros ng Sting with Sir Alden at saka si Maris Racal mga kasombreros. So sabi niya dito ay si Alden talaga yung perfect na na brand endorser mga kasombreros ng Sting. So grabe 6 years na pala yung yung Sting sa kay Alden. Grabe, napaka-loyal kasi nga si Alden kasi hindi yung tipo na kasi 'di ba sa mga artista kunwari may ipapagawa sa yung brand. Kunwari, konti lang naman or parang hindi kasama dun sa kontrata kasi may mga dito may mga exceptions din kasi sa rules ng terms and agreements na parang ganun ba parang hindi naman lahat ng kibo mo ay babayaran ka ng or babayaran ka ng brand. O diba si Alden sobrang bait niyan, so kung may mga siguro request ng brand, ganito ganyan, so hindi na niya pinapabayaran. So mga ganong tipo, isa yun sa mga reasons na magpapatagal pa sa brand na loyal sa'yo kasi ikaw mismo na artista, na brand endorser ay hindi ganong demanding, hindi maarte, hindi ganong alam mo sorry pa hindi naman mukhang pera, parang ganun ba mga kasombreros, no? Kasi syempre may ibang artista daw na sobrang higpit, no? Pag hindi kasama sa kontrata, hindi niya gagawin, no? Parang something like that mga kasombreros ba? So knowing Sir Alden na very kind and generous, alam naman natin na may mga ganong tipo siguro sometimes na kahit na hindi na parang hindi na part ng kontrata, napagawa ng brand, so go lang si Alden kung kaya nagtatagal din yung kanya mga brands mga kasombreros. Tapos si John Valle na kuya-kuya ni Kath at head ng kanyang glam team ay may pinost dito kahapon na videos ni Kath mga kasombreros sa kanyang Instagram. Actually, kanina ito pinost sa kanyang Instagram story mga kasombreros. So, dalawang videos yung kanyang pinost mga kasombreros. Yung isa dito, parang si Kath ay nag-aantay backstage. Tapos, yun, parang may kausap siya mga kasombreros. And then, yun, hindi rin nakasama dito yung yung kung sino yung kausap niya mga kasombreros. So, Catherine Bernardo, Maggie PH or Magic Sarap Maggie Philippines, tapos Pure Gold, and then hashtag nakatag din po dito yung location nila na World Trade Center. Tapos may isa rito na parang nagbabasa ng script, no, si Kath mga kasombreros para mamaya or para sa kanilang ginanap na parang palaro or fan meet ng Maggie Magic Sarap mga kasombreros. Tapos si Alden naman, spotted siya doon sa isa sa mga venues nila mga kasombreros sa Love Siargao, no? Parang doon ay may nakahilera ng mga kotse, tapos andun si Alden bumaba mga kasombreros. Sleeveless, no? Si Soiti mga kasombreros. Parang sando siya, no, mga kasombreros. Tapos may hawak-hawak siguro siya na script ito. Tapos sa malayo lang siya na videohan mga kasombreros. And then yun, maikli lang actually ang video, no, 28-second video siya mga kasombreros. So ito yata yung time na papasok siya sa beach, no, mga kasombreros. Sobrang busy ni Alden, hindi na siya minsan sama sa mga gala-gala ni Kailin mga kasombreros, no, sa Siargao. So minsan ay kailangang mag-separate ni Alden because dito busy, no, si Phenomenal Box Office.
Cinema King, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, may isa dito na video pala na sa malayuan siya. Tapos may audio ng mga tao doon, mga kasembreros. Ito yung time yata na papasok, no? Si Kath, hindi ko lang kung papasok o palabas, mga kasembreros. Tapos of course, marami nag-aantay at nag-aabang. Tapos yun, may napagbigyan pa siya ng mga mag-picture, mga kasembreros. Lalaki ng mga bouncer ni Kath, ha. Tapos yun, sobrang bait, pero kailangan niyang umalis or parang kailangan niyang dumaan, mga kasembreros. Pero yun, hindi na rin siya nasama ng video kasi natakpan na ni Kuya, no? Na isa sa mga bodyguards yata ito doon sa bodyguards ni Kath or sergeant at arms doon sa Pure Gold, mga kasembreros. So talagang ang cute lang ni attorney. Tapos yung McDo ni Alden, natutuwa ako dito sa pinost ng isa na fan. Parang pumunta siya doon, sabi, ang ganda naman talaga ng McDo ni Alden Richard sa Santa Rosa Bayan, sabi niya. Tapos sabay-sabi dun sa caption niya na parang hindi naman daw pala kalayuan yung McDo ni Alden. So nagandahan siya. Parang naglalakad nga lang siya dito mga kasembreros. Tapos yung kanyang music background ay yung parang kay Pipito Manaloto na music background, mga kasembreros. So ang ganda naman talaga ng McDo ni Alden Richards sa Santa Rosa Bayan. So definitely hindi na siya maganda, pero may historical value pa, no? Pinreserve nila yung heritage at history, mga kasembreros, ng lugar doon sa kanilang area. Tapos isa sa major items natin, si Kath ba dadalo sa event? Ito kasi yung parang sinabi niya dito, no, may audio ito, mga kasembreros. Piplay ko ito mamaya. Sabi niya, ipupunta pa kayo sa Sunday, sabi niya ganoon ni Kath, mga kasembreros. Tapos yun, sa Sunday parang pupunta yata siya kasi parang ibang event kasi yun no, yung Pure Gold, iba rin pala yun, yung sa Magic Strap. Yung isa naman ay sa TCL, mga kasembreros. So parang sure pala siya dito na pupunta siya, no, sa Sunday, mga kasembreros. May nakita akong post no, na parang yung TCL kasama yung The Juans, mga kasembreros, no, sa May 17. So parang pupunta talaga siya doon, mga kasembreros, because that's an important event, mga kasembreros. And of course, brand ambassador siya ng TCL. Tapos ayun, so Alden pa rin sa Kala, mga kasembreros. Ito ay post ni Jen 20 hours ago, ang Heritage McDonald's ni Alden Richards, pagkakaisa ng negosyo at kasaysayan. So mahaba ito. So parang sabi ko, si Alden pa rin sa Kalam, no? Kasi kahit na sa kabila ng mga issues ni na Mayor Mark Alcala, no, at saka ni Kath, mga kasembreros, panira din sa kanya, no? Iba, dinadamay pa siya sa mga sugal-sugal na mga pinopromote ng ibang artista, no? So yung mga ganung mga issues, mga kasembreros, no, deadma lang si Phenomenal Box Office Cinema King. Pero palagay ko affected siya somehow, no? Kasi tao lang din naman si Alden, mga kaso, especially kapag siya ay alam yon, nagpo-post, mga kasembreros, na mga random thoughts niya sa Instagram. So parang masabi mo na may something, no, na pinagdadaanan si Phenomenal Box Office Cinema King. Nevertheless, ay kailangan ipanalangin din natin siya, mga kasembreros. So talagang sabi ko, Alden pa rin, no, ang sakala, mga kasembreros, kasi nga apart from businessman, apart from artista, apart from sikat, apart from the fame, mga kasembreros, and wealth, ay yung kanyang character talaga, na kung saan ay isa sa mga major items nga natin ay siya pa rin ang bet, no, or gusto ni Mama Min, mga kasembreros, kay Kath, no. Nag-post dito ang isang admin, siguro so 5 hours ago. You know why Mami Min loves Alden? Because he's one of the most loved, no? So yung parang gusto niya sabihin dito, mga kasembreros. So 5 hours ago, mga kasembreros, no? So tama naman, kahit sino nababaitan kay Alden, nakasalumuha nila sa Alden, no? So mga kasembreros. So sino ba naman ang hindi gugustuhin, no? At saka
mapalad talaga ang babaeng mapapangasawa ni Soiti, mga kasembreros, kasi maliban sa mayaman, maliban sa famous, maliban sa multi-awarded actor, no, super multimedia star, ay yung kanyang yung kanyang pagiging down to earth, yung kanyang pagiging humble, yung kanyang pagiging kind, yung pagiging basta mga kasembreros, very ideal si phenomenal box office cinema king. So kung si Mami Min ang sila masusunod, ay I agree dito kay girl Lisa na si Mami Min gustong-gusto or mahal na mahal si Alden because he's one of the most loved, and then yung character niya talaga, no, mga kasembreros, talagang one of a kind talaga siya. Pambihirang ugali. Pambihirang ugali, mga kasembreros, na kasi bihira lang, di ba, yung mga taong hindi nagbabago sa industriya ng showbiz, parang hindi binago ng kasikatan or ng pera, mga kasembreros. So yan po si Alden Richards. Tapos next item natin, yung frutas pala ni Alden. Nag-post siya dito sabi niya, beat the summer heat the natural way with frutas. With Frutas's 100% pure, raw, and fresh coconut juice. Real fruits, real fresh, real Pinoy. So, that's Frutas for real. So, okay, coconut juice. Meron pala, sa amin kasi dito, di ba, may konting niyog kami. So, libre lang din ang buko juice, mga kasembreros. So, very healthy kasi ang yung natural na buko juice, mga kasembreros. Very healthy siya. Kasi nga natural, no? Ganun siya, mga kasus. And then, mayaman sa electrolytes, calcium, and nagpapalinis ng mga kidneys and urinary tracts, mga kasembreros. So talaga naging science na, naging medical science na ako dito. Tapos, next item natin, na-feature din pala dito si Kath, no, 7 hours ago ng Chika Balita PH. Sabi niya, ang ganda ni Catherine Bernardo sa event ng produktong in-endorse or product endorsement. Super fresh at glowing ang look niya. Catherine Bernardo looked fresh and glowing at a product event. So ito po yung time na, daming likes, 187 reactions, mga kasembreros. So ito yung time, of course, kahapon sa Pure Gold, mga kasus. Tapos si Ma'am Donna May, na-post na rin dito. Ang daming likes, 278 reactions, mga kasembreros. 2 hours ago, beautiful smile and wearing in yellow, Miss Catherine Bernardo. Sa post ito ni Ma'am Donna May Landicho, mga kasembreros. Tapos, may isa dito na medyo natatawa ako dito. Kahapon, pinost ito, tapos sabi niya, Aldab Nation is back. Alden Richards at May Mendoza balik tambalan ulit sa Kalye Serye, May 12, 2026. May 12 pala niya pinost, mga. So, natatawa dito na parang wala namang confirmation from networks, no? So, yung mga fans lang talaga ang gustong pagtambalin sila, mga kasembreros, ulit. Yung Aldab nga, mga kasembreros, which is parang malabo pa, mga kasembreros, no? Sa sa ngayon, mga kasembreros. So, and si Ma'am May, no, talaga may asawa na siya. So, definitely parang hindi na rin siya parang awkward na rin siya, mga kasembreros, kapag gagana may asawa na si May, tapos magtatambalan pa sila ulit, no? Ito, natutuwa ako dito kay Daily Spotlight. Pinost na yung ating thumbnail, no? Na yun nga, na parang sabi natin na si Kath ba naglasing? Post ni Alden may patama kay Kath, no, something like that. Pero ito po ay mga nakarang araw pa, no? So kahapon, or parang kahapon ko na siya nakita, mga kasembreros, sa Facebook page ni Daily Spotlight, mga kasembreros. Tapos yun, isa sa mga major items natin, yung about nga sa love life ni Kath, no? Kasi may isang fan dito na matapang na nagtanong habang binibidyohan si Kath, mga kasembreros, kung kamusta daw ang love life, no? Tapos, ang sagot naman niya ay okay lang, no? Parang ganoon, mga kasembreros. So, sa mga gantong no? Tapos yung iba, syempre, ang tinuturo agad dito ay si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So, okay naman, sabing ganoon ni Kath, mga kasembreros. So, yun, parang syempre kung isa kang artista, tapos
tatanungin ka ng ganon, parang sabi mo na okay lang, sabi, parang dito, parang double meaning na hindi, parang double meaning na parang okay lang na syempre hindi mo sabi na basta na parang ano siya na mga kasusunod, syempre yung ibang talaga si Mayor Mark Alcala na yung tinutukoy niya dito mga kasembreros. Pero yun, wala naman silang official na mga ano kasi na mga admittance mga kasembreros or pagtanggap na kami na or parang ano ba, pinost ni sa social media sa Instagram niya, pinost ni Kat, si Kat ang pinost si Mark Alcala mga kasembreros kagaya kay Lat Daniel, no? Parang sana ganun sana mga kasunod, sana para matigil na rin yung mga ano natin, yung mga haka-haka and all mga kasembreros. So, pero hayaan natin, let's just wait and see sa mga susunod pa na mga mangyayari mga kasembreros. So, tapos, last item natin, yun, post nito ni Kimberly 4 hours ago kay Kath, no? Sabi niya, Kath, at Pure Gold Convention Trade Center or World Trade Center sa Pasay City. So, yun nga, yung time kahapon na nasa Pure Gold si Kath, mga kasembreros, no? Na kung saan ay nagpag-games sila and so on, mga kasembreros. So, yun po. Alright, so actually yan nasa ating Kath din items. Ipi-play ko po itong kay Alden. Tapos itong kay Kath kung gusto niyo pong pakinggan mga kasembreros, no? And then, pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Energy on set, ramdam na ramdam agad. The Sing Shoot with Alden Richards was smooth, productive, and full of good vibes from start to finish. Honestly, that's what happens when the brand gets the perfect endorser that truly matches its energy. Alden naturally brought the fun, youthful, and exciting vibe that Sing is known for. Kaya ang gaan lang ng atmosphere during the shoot, everyone was engaged, the content flowed naturally, and the brand message became more authentic and relatable to the audience. At VCN, we always aim to help brands land perfect endorser fits para mas mag-resonate ang messaging sa audience and mas sumatak ang campaign. That is why Alden is with Sing for 6 years as their endorser. Want to find the perfect celebrity match for your brand? Send us a message. Punta kayo Sunday? Yes! Miss Kirami? Ang tagal! Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's. See you Sunday. At, kapicture. Kamusta love life mo? Kamusta? Kamusta love life mo? Okay naman. Kaya nga, sabi ko na guys. Ano ba? Yan na ba? Ano eh? Okay lang pag siya lumapit. Pre, moving na pre. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Padamihin ang Pag-ibig. 1 Thessalonians chapter 3 verses 11 hanggang 13. Medyo mahaba ito mga kasembreros ha. Pakinggan na lang po natin. Sabi ni Apostle Paul, Now may our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all. So ito pala, no? Padamihin ang pag-ibig or i-increase mga kasembreros, just as we do to you, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Napakaganda ito mga kasembreros. Sa mundo ngayon na kaliwat kanan ang hate, kaliwat kanan ang bashings, kaliwat kanan ang negatrons mga kasembreros, kaliwat kanan ang mga bad news, kaliwat kanan ang mga nag-aaway, no? Kahit sa loob ng tahanan, no? Kami po ay hindi excuse mga kasembreros sa mga bangayan mga kasembreros, no? Sa ating paligid, talaga nangyayari ito. Kailangan natin ngayon mga kasembreros itong padamihin, palaguin, ikalat mga kasembreros ang pag-ibig. Okay, ang pag-ibig sa tama ha, hindi sa mali mga kasembreros, kasi ang isang bagay, pag ginagamit natin ito sa mali ay nagiging mali din siya mga kasembreros. So, ang sasabi dito ni Apostol Pablo ay magmahalang tayo, no? Especially sa loob ng tahanan talaga. Ang magulang mahalin ang anak, anak ang magulang, asawa mahalin yung asawang lalaki, mahalin yung asawang babae, ang asawang babae mamahalin yung asawang lalaki,
and so on mga kasombrero. So we need love, no? Kasi ang tao, nature na talaga natin yun. Pansinin natin, bakit gusto natin na minamahal tayo at bakit natin gusto magmahal. Okay? Naisip ba natin yun? Because we are an image of God, no? We were created according to the image or likeness of God. So dahil God is love, so tayo rin po ay naglulong. Parang uhaw tayo sa pag-ibig mga kasembreros. Pansin natin yung mga taong wala nagmamahal sa kanila, wala nang take care sa kanila. So parang sila din mismo nagiging manhid, no? Pero nature na natin yung naghanap tayo ng pag-ibig. Okay? Naghanap tayo ng umiibig sa atin at naghanap tayo ng iibigin mga kasembreros. So may it be sa opposite sex, no? May it be sa ating pamilya, may it be sa ating asawa, anak, kapatid, kaibigan, and so on. So iba't ibang level lang, no? Ng love mga kasembreros sa ating kapitbahay, sa tao sa paligid natin, sa katrabaho, and so on. So may mga levels of love lang tayong ina-apply sa ating kapwa-tao. Let's say yung love natin sa ating asawa, hindi natin pwedeng i-apply yung ganung level of love sa ating katrabaho or sa ating kapitbahay. Kung meron siyang priority or levels lang mga kasombrero. So, ganoon po siya. In this verse, the Apostle Paul expresses a heartfelt prayer for the believers in Thessalonica. He emphasizes the importance of love, urging the Lord to cause them to increase and overflow with love for one another. So, pansinin natin, yung love na ito dapat manggagaling kay Lord, tapos dadaloy siya sa atin. Pag dumaloy sa atin, ay gamitin natin ito mga kasombrero sa ating pamilya. Let's say, yung love ni Lord ay nag-flow sa akin, dumaloy sa akin. So ako, dapat mahalin ko na aking magulang, aking kapatid, ang mga tao sa paligid ko mga kasembreros because God has poured me love mga kasembreros. So para mag-increase, no, para dumami ang pag-ibig or ang love pa mga kasembreros. So kung kaya yung dalawang commandments na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love our neighbor as we love ourselves mga kasembreros. So dun po nasuma. Kung summary na po yun mga kasembreros, dapat tayo po ay magmahalan sa bawat isa because God is love, and He also taught us, no, the greatest commandments na dalawang nabanggit natin ay yun talaga yung greatest commandments, pinakadakilang dalawang dakilang utos niya mga kasembreros. So kasi di ba kung mahal mo ang kapitbahay mo, hindi mo siya gagawa ng masama. Kung mahal mo ang nanay mo, hindi mo siya gagawa ng masama. Hindi mo siya awayin, susundin mo siya mga kasembreros. Kung mahal mo ang asawa mo, hindi mo siya gusto ma-stress, no? Kailangan parang you care for her or you care for him mga kasembreros. So kung mahal mo ang kapatid mo, hindi mo siya aawayin. So as simple as that, no? Sinummarize na at sinimplify na ng Diyos mga kasembreros yung two greatest commandments so that madali natin maintindihan at maunawaan mga kasembreros na yun siya, no? God is love mga kasembreros. That is why we should love one another as God has loved us mga kasembreros. And padamihin natin, no? Increase natin at palaguin yung pag-ibig na ito mga kasembreros. Imagine niyo kung minahal mo yung asawa mo, minahal mo yung anak mo, so yung anak mo niyan na isa, minahal niyo yung kapatid niya, so nagmamahalan ba ang buong pamilya mga kasembreros? So nagkakaroon tayo ng contentment, nagkakaroon tayo ng satisfaction, nagkakaroon tayo ng clear purpose. At saka yung purpose natin talaga kapag namamahalan yung bawat pamilya, yung bawat member ng pamilya mga kasembreros ay talagang the best, no? Hindi man perfecto, and yet parang ayaw mong umalis, no? Ayaw mong lumayo sa tahanan mo because nafe-feel mo, na-experience mo yung pagmamahalan ng bawat miyembro. The request of love or the request for love to abound does not just stop with fellow believers, it extends toward all men. So yung pag-ibig na ito na sasabi ni Apostol Pablo ay hindi lamang doon nagtatapos sa mga believers, no, sa mga Christians or mga servants ng Panginoon. Specifically nga dito yung mga apostles or mga tao sa simbahan. Pero dapat mag-extend ito sa lahat ng tao mga kasus, toward all men. This highlights that Christian love is not limited. This is meant to encompass everyone we encounter. Paul, a known figure of compassion and a follower of Christ, understood that love is not only important for the strength of the church itself, but it's also crucial in influencing the world around us. Love, in the context of Christianity, is often selfless, unconditional, and sacrificial. So, yung pinaka-perfectong example dito mga kasembreros ng selfless love, ng unconditional love mga kasembreros, ng sacrificial love ay ang Panginoong Hesus mga kasembreros. So namatay siya sa krus, ipinadala siya ng ipinadala siya bilang kaisa-isang anak ng Diyos mga kasembreros, the Messiah,
Tapos ay wala no, selfless yung kanyang pagmamahal, unconditional at saka sacrificial. Sacrificial in a way na talagang sinacrifice niya ang kanyang sarili, mga kasembreros, para sa atin. Nung time na wala ng pag-asa ang humanity, parang wala na nagbibigay ng halaga, wala na nagmamahal sa humanity, mga kasembreros, ay doon na, no, talagang wala nang pag-asa. Kung pa ang tao noon ay nahukman na, mga kasembreros, para ilaglag, no, para itapon sa impyerno, and yet God the Father showed His great sacrificial, unconditional, and selfless love when He sent His only begotten Son, Jesus Christ, para sa atin. So the word abound, on the other hand, demonstrates an overflow. So it's not a limited supply. It overflows generously from within us. We should never find the need for love depleted. Jesus, at the heart of our faith, embodied perfect love, and as we align ourselves with this example, a natural consequence will be that we can express love to others more freely. We find ourselves extending kindness, patience, and forgiveness, all actions rooted in love. So dapat yung ginagawa natin lahat-lahat, mga kasay, rooted siya sa pag-ibig talaga, mga kasembreros. Nagbibigay tayo because we love yung mahal natin yung binibigyan natin. Nagiging patient tayo because mahal natin yung binibigyan natin ng patience. Nagpapatawad tayo because we love the people we forgive, mga kasembreros. And even